Ito ba? O ito? Ito mismo ang lugar. Hello, Kuya Jack. Nilagyan ko ng gamot ang tubig na pinainom ko sa kanya. Napagkasunduan na natin na sasamahan kanya buong gabi at mabubura na ang utang natin. Bakit mo biglang binawi ang usapan? Nasaan ang tao? Ang katawan mo. Ang bango. Hindi maaari. Hindi pwede. Huwag kang matakot. Huwag kang magalala. May kondisyon akong hindi makabuo. Hindi ka mabubundes. Ang birthmark ko, bakit parang kumupas? Maaga pa lang, hindi mo pa binuksan ang pinto. Paano nakikita kong ganyan? Paano kita mapapakain? Ano ba? Ang inutil mo talaga. Bilisan mo. Tita, alis na po ako ngayon. Yang Shinyo! Saan ka nagpunta kagabi? Saan ka nagpunta kagabi? Ay nako, anak ko, sinakit sa'yo ha? Kahapon, nakipagsunduan ako kay Mr. Jiang na sasamahan mo siya buong gabi para mabawasan ang utang ng 10,000. Pero naglaho ka bigla. Ako pang nabugbog nila. Kaya pala nahila ko kagabi. Ikaw palang may gawa. Sobra ka na! Walang hiyang bata! Tita, niloko niya ko para pambayad sa utang dahil sa kanya. Paano niya nagawa yun? Ang malas mo talagang bata ka. Pinatay mo ang mga magulang mo noon. Ngayon, pati anak gusto mong patayin. Kung hindi lang sana kita inampo sa itsura mong yan, matagal ka na sana ng matay sa gutom sa labas. Ang flower shop na ito ay iniwan ng mga magulang ko para sa akin. Kalukuhan. Ito ay tindahan ng kapatid kong lalaki. Natural na iiwan niya ito sa atin niya. Kung hindi lang sana kita pinakain at pinatira dito, araw-araw mong iniisip ko pero iniwan ng mga magulang mo. Mga tao, kayo nang humusga. Wala na bang katarungan sa mundong ito? Wala ka talagang konsensya. Akala mo hindi kita kayang turuan ng leksyon? Anak, napansin mo ba? Parang lumit ang birthmark sa mukha niya. Hayaan mo siya. Oh. Pumunta ka sa hotel. I-check mo ang CCTV footage. Tignan mo kung sino ang babaeng pumasok sa kwarto ko kagabi. Sige po. Hello. Galing ako sa First Seasons Flower Shop. Umorder po kayo ng bulaklak sa amin. Sumama po kayo sa akin. Linghan, dapat panagutan mong ginawa mo. So ikaw palang babae nung gabing yun? Talagang malakas ang epekto ng gamot. Hindi niya talaga maalala kung sino nakasama niya.
Kung hindi ako, sino pa? Hindi nga kita matulak pala ng oras na yon, pero buti nila at magkaibigan ng pamilya natin. Matagal na rin gusto ng papa ko na maging tayo. Ang amoy ng katawan niya ay ibang iba sa'yo. Ano? Ang ibig kong sabihin, ang babae ng gabing yun ay hindi ikaw. Paano hindi ako? Ang tungkol sa paglagay ng gamot sa alak ko, alam ko ng totoo. Huwag ka nang lumapit sa akin. Kung hindi, huwag mo kong sisihin kung makalimutan ko ang koneksyon ng ating mga pamilya. President G, nahanap ko na siya. Puntahan natin siya. Jiling Han, ilang taon na. Binawasan ko na ang pride ko. At ganito pa ang pinapakita mo sa akin. Ito na ba? Base sa litrato sa CCTV, ang investigasyon ay nagpapakita na si Miss Jiang ay nagtatrabaho sa flower shop na ito. Anong ginagawa nyo? Pogi, bibili ka ba ng bulaklak para sa girlfriend mo? Nandito ba si Jiang Shiyu? Sino kayo? Kaibigan ko siya. Wala. Nagkamali ka nang nahanap. Kung ganun, sa paligid na ito, may kilala ba kayong Jiang Shiyu na babae? Wala! Hindi ka ba bibili ng bulaklak? Umalis ka na! Ang tao mo, oh! President G, sa mga nakuhang impormasyon, ang talay nagsasabing nagtrabaho si Miss Jiang Shiyu sa flower shop na ito. Hanapin mo siya. Opo. Nandita. Ikaw ba yung nakalaban sa labas? Mga di maayos na taong dumating dito at naghatap sa'yo. Wala naman. Kung ganon, saan ka nagpunta kagabi? Wala naman akong pinuntahan. Naghahanap lang ako ng kwarto para makatulog ng saglit. Walang pinuntahan? Dahil sa'yo, ako pang nabubog kagabi. Pinabalaan kita. Kung muli ka magpapakita ng kahit anong gulo, huwag mo asahan na mananatili ang flower shop na ito. Ang babaeng ito, bakit na walang birthmark sa mukha niya? Ma, may 2,000 ka ba? Saan ako kukuha ng ganong pera? Ibenta mo na lang kasi ang flower shop na ito. Kung hindi, saan ako kukuha ng pambayad kay Mr. Jiang? Kung ibibenta talaga natin ang flower shop na ito, sigurado magwawala naman ang malas na yon. Kapag kumalat ang balita, mawala sa ating lahat. Ma, narinig ko may pinsan daw si Zhao Liang. Pero medyo sira ulo, pero hindi pa kinakasal. Ang alay daw na dote, umaabot sa 50,000. Ipakasal natin si Jiang Xinyu sa kanya. 50,000? Oo. Pero papansinin ba ng mga taong pangit na to? Nakalimutan mo na bang itsura niya ngayon? Tama. Ang malas na yon, hindi ko alam anong gamot na iniinom niya, na walang birthmark niya. Mukhang mapang-agit ng babae na siya. Ayos yan! Ang ganda niya, tsak na magbabayad sila ng 50,000. Kapag napangasawa na siya, pagkatapos ay ibibenta na natin ang flower shop. At pagkatapos nun, mahigit na 1,000,000 piso ang makukuha natin. Eh kung ayaw mong pakasal? Ikandado ko siya sa bahay nila. Huwag natin siya hayang makatakas. Gusto mo pang tumakas? Halika rito. Gusto mong tumakas, ha? Baliw man ang lalaking iyon. Mayaman naman ang pamilya niya. Kapag napangasawa mo siya, wala ka nang kailangan gawin. Hindi ako magpapakasal! Ikaw! Ma, bakit mo pa siya kinakausap ng ganyan? Ikandado na lang natin siya sa bahay nila! Ha? Anong gagawin mo? Hindi niyo pwedeng gawin to. Pagkakulan niyo ako. Huwag mong suntukin ang mukha niya. Kung masira, parang tayo hingin ng dote. Huwag kang magtanggang tumagi! Pipilitin kita! Hindi ka naman buntis, diba?
Hindi ka naman buntis, di ba? Tinapakan ng pinsan ko ang tiyan ko. Ang sakit naman. Huwag mo siyang saktan. Ikulong mo na lang siya para hindi na makatakas. Tara na. Maging masunurin ka! Huwag kang matakot. Huwag kang magalala. Wala akong kakayahang magkaanak. Hindi ka mabubuntis. Sinungaling bang lalaking yon? Pero ngayong buwan, dadali ng kalating buwan ang regla ko. Buntis ba talaga ako? Kailangan kong umalis dito. Ano yun? Wala naman, pero parang nasaktan siya. May meeting pa ako mamaya. Dalhin muna natin siya sa ospital. Sasagutin natin lahat ng gastusin sa ospital. Opo. Ayos ka lang ba, miss? Tutulungan kitang tumayo. Pasensya na, dadalhin ka namin sa ospital. Ang bango nito. Bakit ako nabuntis? Niloko ko ng lalaking yon. Sana may magandang balita ka. President G, ang babaeng dinala natin sa ospital kanina ay si Miss Jiang. Buntis siya. Buntis siya? Sino ang buntis? Ikaw bata ka. Sabihin mo, sino ang buntis? Isang babae. Nagkaroon kami ng one-night stand. Malamang, ang anak niya ay sa akin. Wala pa ng 10 taon nang nakalipas nang nasugatan ka. Sabi ng doktor, pagkatapos nun, hindi ka na muling magkakaroon ng sariling anak. Kaya palagi akong umaasa araw-araw. Sobrang mabuti ang kapalaran. Sobrang mabuti ang kapalaran. Hindi mauubos ang angkan ng pamilya G. Pero lolo, hindi rin naman sigurado ng 100%. Anong sinasabi mo? Baliw na bata. Ikaw, agad mo siyang puntahan at pabalikin mo siya dito. Kahit na may 10,000 posibilidad, yun ang pag-asa ng ating pamilya G. Ang pag-asa ng 9 na henerasyong walang tagapagmana. Agad kang pumunta. Dalakang ito ay ang pinakamahalagang hiyas ng ating pamilya G. Siguraduhin mong maibalik siya ng maayos. Bigyan mo siya ng kahit anuman ang gusto niya. Bilisan mo! Ako mismo pupunta para sundin siya. Sige po. Nasaan na siya? Nako. Shiyu, nasaan ang pekla sa mukha mo? Ewan ko rin. Sumakay ka muna. Pag-uwi natin pag-usapan. Pasensya na. Ay nako, pansamantala naman. Wala namang abala. Walang hiya ka. Nagbuntis ka sa labas para saktan ang pamilya namin, hindi ba? Huwag kang mapapahuli. Kapag nahuli kita, puputuloy ko ang mga paa mo. President G, sa isang gisap mata lang, nawala na si Miss Jiang. Meron ka bang contact number sa kanya? Dito sa ospital meron. Hello. Naka-off ang telepono ang tinatawagan mo. Shayo, pinagkakainitan ka ba ng tita mo? Nini, hindi na ako makabalik sa flower shop kamakailan
Pwede ba ako manatili dito ng mas matagal? Kapag nakahanap na ako ng trabaho, paano ng flower shop mo? Ibibigay mo na lang ba sa tita mo? Ano nangyari sa'yo? Wala naman. Magpahinga ka muna. Gagawa ko ng pagkain para sa'yo. Akala mo may flower shop ka na magtatanggap sa'yo? Kung meron pa ng kaunting pera, hindi ko akala mas meron ka pa sa akin. Gusto mo pang manatili dito? Hindi ba malaking lugar na yun para sa akin? Hello, Kuya Chang. Alam ko kung nasan si Shiyu. Talaga bang buntis ako? Parang panaginip lang pakiramdam. Hindi ito maganda. Hindi ito maganda. Changshiyo! Tigas talagang ulo mo! Matakas ka pa? Akala mo pag nakatago ka dito, hindi kita mahanap, ha? Bakit mo kailangan sabihin sa kanya? Sobra pang tiwala ko sa'yo. Sabi ni Kuya Lucian, hahatiin niya ako ng 5,000, Jiang Shiyu. Minsan, kailangan lang tanggapin ang kapalaran. Katulad mo, isang simpleng tao, karaniwang pangit talaga. Pero ngayon, ang ganda mo na. Masaya ka pa rin pala. Paano ito posible? Dapat ikatulad mo ako, na nanabuhay sa putik. Itinuturo kitang pinakamatalik ng kaibigan, pero ganito ang trato mo sa akin? Ha? Ang gayat ng kaibigan mo, mas mahalaga pa bang pera? Pakuhanan mo ako! Halika! Hindi! Bilisan mo! Ayoko! Napunta ko ng maliit na klinika. Sumakay ka na. Pakiusap, tita. Sa susunod, kikita ko ng maraming pera para sa inyo. Sumunod ka lang! Pumito ka. Ayoko. Bumitaw ka! Pakawalan niyo ako. Bumitaw ka! Tandaan mo, Kuya Jiang. Huwag mong kalimutan ng pera. President G, si Miss Jiang ay nasa isang liblib na lugar. Dinala siya ng isang van. I-check ang CCTV. Magdagdag ng mga tauhan. Siguradong harangin niyo ang van na yun para sa akin. Opo. Ipalaglag dinadala niyang bata. At saka, sabay gumawa ng pag-ayos doon. Gawin ka to yung kay Weir. Pasanin mo na. Ayos, 10,000. Listisya, 5,000. Sabing 5,000? Bakit hindi mo sinunggab? Ma, mayaman ang pamilya ng gago. Huwag nating hiyaan na mapansin yun ng pamilya nila. Hindi ko alam kung sino ang ligaw na lalaki na kahalubilo niya. Kaya napilitan lang gumastos ng napakaraming pera. Sa kanyo na lang muna bayaran ang pamamanid at pambayad sa operasyon. Anong pampamaril ang gagamitin? Diretsyon mo na lang. Karap dapat din siya masaktan. Sino ba nautos sa kanya na sumama sa lalaki? Sige na. Titiisin niya yan. Sige. Tigil! Tigil! Hoy, sino ka ba? Anong ginagawa mo? Bilis, lumayas ka! Kung hindi, papatayin kita! Ang batang nasa sinupupunan niya ay sa akin. Kaya pala, nung natulog sa kanya nung gabing yon, ay ikaw palang gago! Hoy, tarantado ka. Hinapi mo anak ko. Eh ano naman? May tapang ka pa? Ikaw bata, tandaan mo yan. Ang pinsan kong babae, hindi niya alam na nakikipagtalik siya sa'yo. Isa ang krimen. Magbayad ka agad. Kung hindi, tatawagin namin ng pulis at ipapasok ka sa kulungan. Hindi niya ako pinwersa. Halatang kayong may kasalanan. Isa kang taksil. Pinaprotetahan mong lalaking ito? Hindi ka na magagalaw. Hoy! Pananagutan ko siya. Paano mo naman papanagutan yan? Mukha ka namang formal lang. May kakayahan ka ba? Baka sa labas naman, lahat kayo pinapakain ng iba. Marami na ako nakita ganyan. Lumayas ka na. Kaya mo bang magbayad? May nagalok ng 500,000 para kunin siya.
Handa akong magbigay ng 10 beses sa offer na yan. Basta pumayag siyang magpakasal sa akin. 5 milyon? Kaya mo bang magbigay ng 5 milyon? Nagmamayabang ka na wala pang planong panghaplos? Akala mo ikaw ang pinakamayamang pamilya, G? Basta na lang binabanggit ang 5 milyon? Ako ang CEO ng G Group, si G Linghan. Kung ikaw si Mr. G, ako naman ang papa mo! Mr. G, dumating ng sasakyan. Ikaw talaga? Naadik ka na ba sa pag-aarte? Kumuha ka pa ng taong sasabay sa eksena? Talagang siya ang CEO ng G Group. Hindi ko pinapansin kung sino kayo. Umalis kayo agad! Ba, pigilan mo sila. Simulan mo ng operasyon. Hindi na makapaghintay ang kabilang bahagi. Doktor, simulan mo na. Patayin mo ng bata sa tiyan niya. Hindi pwede. Sinaktan niyo ako. Ba, pigilan mo siya. Subukan niyo lang. Tama na. Kung may lakas ka, gawin mo na sa akin. Ikaw, Nagkakainis ka. Pinalaga ka namin pero ganito ka. Dapat hindi na lang kami nag-aalala sa'yo noon. Mas mabuti mong matay ka lang sa gutom. Sige. Ituturing ko na parang wala na akong ganitong tiyahin. mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Pasensya na. Kasalanan kong nahuli ako. Natakot ka pa at nabigla. Palisan ninyo. Huliin niyo sa babaeng ito. Mr. G! Bantayan niyo sila. At huwag niyong hayaan makaalis sila. Opo, Mr. G! Talaga kang siyang CEO ng G Group. Ayon sa balita, taon-taon, hindi bababa sa daan-daang bilyon ang kita ng G Group. Ang 5 milyon, parang walang halaga yon. Hindi sapat ang 5 milyon. Hindi bababa ang ganitong halaga. Ang nasa sinapupunan ni CEO namin ay sinasabi anak ng G Group. Akala ninyong mapapangasaw siya sa 5 milyon lang? Tama. Siya ay pinalaki namin. Marami kamang nagasto sa kanya. Magkano ang gusto ninyo? 50 milyon! Tama. Walang dapat na bawas kahit 1 sentimo. Sobrang pura na ko tayo sa inyo. Wala talaga niya. Puntis na siya bago magpakasal. Kung kumalat ito, ang dangal ng pamilya dyan, mauubos dahil sa'yo. Buti na lang pati ng mga magulang mo. Kung hindi, siguro, mamamatay rin sila dahil sa'yo. Kinanggawa ito ng tiyahin mo para sa kakabuti mo. Kung handa siya magbigay ng pera, doon mo masasabing taas puso siya. Ikaw? Huwag ka na magalit. Ako nang bahala. Magpahinga ka na ng maayos. 5 milyon, di ba? Pwede. Kahit tigit pa niyan, ba ibibigay ko? Pero, hindi siya nasusukat sa pera. Magkano ang ibibigay mo? Bago yan, ayusin muna natin lahat ng utang. Anong klaseng utang? Sinong nanakit sa kanya? Ang doktor. Ang doktor humawak at nagpigil sa kanya. Aling kamay yung ginamit mo? Ang sugat na ito. Sino ang pumalo? Ang sugat sa katawan niya. Wala akong kinalaman. Sila ang pumalo sa kanya. Hindi kami. Tigilan nyo! Nagkamali kami! Nagkamali kami! Nagkamali kami. At ginagawa nyo! Ito'y lamang sa lipunan! Maghukay kayo ng butas. Ilibing nyo sila! Dalawa bang malas na pumatay sa mga magulang mo? Ganun ka talaga? Gusto mo pag kami patay na tiyuhin mo? Pumunta ka sa impyerno! Pwede rin hindi ko na lang pansinin. Basta mag-sorry ka. Mapapalampas sa mga nangyayari kung gagawin nyo yun. Siya ay pinalaki ko. Ang mga nakakatanda ang dapat humingi ng tawad sa kanya. Kakayanan ba yung tanggapin yun? Ma, humingi ka ng tawad sa kanya. Humingi ka ng tawad. Sige na, sige na. Shiyu, hindi ko dapat ginawang pilitin kang ipalaglag ang bata. Pero ginawa ko ito dahil sa kabutihan mo. Huwag ka na magalit sa akin. Oo nga, Shiyu. Pagkamatay ng mga magulang mo, kami na nag-alaga sa'yo. Mukhang wala namang sinsiridad sa kanilang paghingi ng tawad. Ba, lumuhod ka sa kanya. Lumuhod ka, tumingi ng tawad sa kanya. Shiyu, humihingi ako ng tawad sa'yo. Bilang isang matanda, patawarin mo pagkukulang ko. Para sa pera.
Talagang hindi na ninyo inalaga ng tanggal ninyo. Shio, tinatawad mo na kami? Mr. J, humihinga na kami ng tawad patungkol sa perang ito. Ikaw bilang dakilang CEO ng G-Group, bakit pa bago-bago ang pinapahayag mo? Isang iligal na klinika na walang lisensya, pagtsatsagang mag-practice ng medisina ng iligal, pangingidnap at sadyang pananakit. Kapag pinagsama ang mga krimeng ito, sapat na para makulong kayo ng mahabang panahon. Tara na. Isara ang lugar ng pangyayari, hintayin ng pulis. Opo! Nandito na sila! Nandito na sila! Mag-ingat ka. Miss Jiang, ako ang lolo ng batang ito. Si Jiting Yue. Magandang gabi po, Lolo. Mabuti. Ang bait naman ng batang ito. Medyo malamig sa labas. Halika, pumasok muna tayo. Maupo ka. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa mga bagay na ito. Sisiguraduhin kong ang batang yan mananagot siya sa'yo. Naayos na ba ang pinapagawa ko sa'yo? Nang dumating ako, pinilit siya ng kanyang tiyain na magpalaglag. Ano? Paano sila maglakas loob na tratuhin ng gano'n ang pamilyang G natin? Ikaw, pinag-report mo lang sila. Dapat sana'y pinakulong mo sila. Lolo G, kasalanan ko ito. Huwag niyo na po siyang pagalitan. Alam mo ba kung gaano pinagpala ang pamilya G na makuha ang isang mabait at maunawaing dalagang katulad mo? Huwag kang matakot. Kung hindi mabait sa iyong iyong tiyahin, sa hinaharap, ako ang mag-aalaga sa iyo ng mabuti. Inihanda ko na ang lahat ng bagay para sa iyo. Sa hinaharap, kapag nag-aral na ang bata sa ibang bansa, pinili ko ang paralan para sa iyo. Kaya manirahan ka ng payapa dito. Mr. G? Medyo napadali lang ang paghanda. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Hindi na kailangan. Sapat na ito. Huwag kang magalala. Sapat na. Sa halip, naisip ko pa nga ang kulang ang naibigay namin. Ayaw kong mararamdaman mong napag-iwanan ka. Ako nang bahala. Nakapili na ng araw si Lolo. Ibibigay ko sa iyong nararapat mong posisyon. Hindi na kailangan. Alam mo ba kung ano yung tinanggihan mo kanina? Alam ko. Ang pamilya G ang pinakamayaman sa Jiangxing. Maraming tao ang gusto maging Mrs. G. Pero nagbibinta lang ako ng bulaklak at hindi rin ako maganda. Kung hindi lang dahil sa aksidenteng ito, ang buhay ko ay dapat na nasa flower shop lang. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Sa mga mata ko, ikaw ang pinakamaganda. Mr. G, ginagawa mo ito dahil sa bata, hindi ba? Magkaiba tayo ng mundo. Hindi naman talaga dapat tayo makakakilala. Kung dahil sa bata, isusuko mo sa sarili mong kaligayahan. Hindi yun makatarungan. Ako ang pinuno ng pamilya G. Walang sino man ang pwedeng pumilit sa akin na gawin ang ayaw kong gawin. Pero sa pagpapakasal sa'yo, irerespeto ko ang desisyon mo. Maaari mong pag-isipan ito na mabuti. Isipin mo lang ito para sa akin sa bata. Walang pamimilit. Kung ganon, ibig sabihin, gusto niya ako? Bakit kailangan pang idagdag salitan siya sa ating bata? Chen Shiyu, ano bang iniisip mo? Isang beses mo lang naman siya nakilala, paano kanya magugustuhan? Mula pagkabata, lahat sila noon ay iniwasan ako dahil sa itsura ko, laging lumalayo sa akin.
Bakit ang bilis naman? Ang dali naman niyang magpahiwatig na siya ilalabas. Huwag mong sabihin na apo kita sa inaharap. Walang kwenta ka talaga. Lolo, huwag mo siyang takutin. Ano? Pumayag na ba siyang magpakasal sa'yo? Sabihin mo nga, bakit sayang naman ang magandang mukha mo? Bakit hindi ka napapansin ng mga babae? Siguro naiinis sila dahil wala kang kakayahang magkaanak noon, Lolo. Anong lolo? Kung hindi mo kayang ligawan ang magiging ina ng apo ko, ipapadala kita sa Afrika para magmina. May lakas ka pero hindi mo alam saan ilalabas. Nakakahiya. Hindi maganda, Mr. G. May problema sa kumpanya. Linghan, may problema bang kumpanya? Bakit ka nandito? Napaniwala ko na si Papa na ang Su Company at G Company ay magtutulungan sa proyekto. Mag-iinis mo ng Su Company ng 20 bilyon para tulungan kayo makatuloy sa krisis. 20 bilyon? Hindi pa kayo malulugi. Walang problema. Nasabi ko na kay Papa, malapit na tayo mag-iisang pamilya, kaya kahit may kahirapan, hindi tayo pwede manahimik. Hindi pwedeng pabayan kayo madagaran ng iba. Pag-iisipan ko muna. O papakasalan mo ako, o panoorin mo ng G Company na maging target. Chilinghan, gusto kong makita kung paano ako tatanggihan ngayon. Maghihintay ako ng sagot mo. Suriin mo, ang Su Company at ang proyektong ito. Lahat ng impormasyon tungkol sa mga taong laban sa G Company. Dapat may kugnayan sila dito. Mr. G, pero hindi mo ba sinabi na kailangan mong pag-isipan ng kooperasyon? Gamitin ang kanilang plano laban sa kanila para malaman nila na perpekto ang kanilang plano. Ngayon daw, may mahalagang anunsyo ang G Company. Narinig mo ba? Hindi ba baka mag-anunsyo sila ng magandang balita na si President G ay magpapakasal na? Sino itong babae? Bakit siya close sa lolo ni Mr. G? Kasapi ba siya ng pamilya G? Hindi ko pa siya nakita dati. Iha, hindi mo na kailangan palagi sumama. Matanda na ako. Maglibot-libot ka. Mag-enjoy ka. Mag-enjoy kayo, ha? Sino siya? Magkano ng Lolo G? Kakakuha niya kamakailan? Isang ulila. Si Lolo G talaga ay gutom. At kahit anong batang babae tinatanggap. Ngayon na panahon, marami ang walang hiya. Para sa pera, handang sukutan para ng matandang lahat. Paano mo napapasya si Lolo G? Akala mo ba gusto niyang isama ka sa mga okasyon? Si Lolo ay mabait na tao at gusto niyang mga nakababatang henerasyon, kaya kaya mo rin. Akala mo ba, nakagaya mo ako? Nakakapit ka sa isang matanda ng ganito? Hindi ba ito para sa pera ng pamilya G? Talaga naman kaya mong gawin ang lahat? Siguro may hindi ka naintindihan. Ako at si Lolo G, tumahimik ka nga. Isa pang salita mula sa'yo ay nakakadiri na sa'kin. Ngayon, ako nang gagawa para kalinghan. Ito, Miss Jiang, ihatid na kita para ayusin ito. Kung espesyal na katulong ni Linghan ay ganitong maalaga sa kanya, sino ba talaga siya? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Si Miss Soy ang nakakatandang anak ng Su Group. Mas pinalad kaya spoiled. Medyo masungit ang ugali niya. Huwag po kayo magalit sa kanya. Hindi naman. Kamakailan, may kooperasyon ng Su at G Group. Mahalaga ang proyektong ito. Kaya maging si Mr. G ay naging magalang sa kanya. Kung magpatuloy siyang abalahin ka, patawarin mo na lang siya. Huwag po kayong magalala. Alam ko ang aking katayuan. Hindi ko abala si Miss Su. At bukas hindi magtatagal. Aalis ako sa pamilya G. Hindi ako maging pasining kay Mr. G. Parang may mali ako nasabi. Sandali lang.
Parang may na-misinterpret si Miss Jiang. Linghan, nandito ka na pala. Hinahanap pa kita ng matagal. May kailangan ka ba? Bakit? May nakaabala ba sa'yo? Wow, tingnan mo. Sinong babaeng yan? Para siyang angin ng sa langit. Wow, ang ganda naman. Linghan! 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 May kailangan ka ba? Tungkol sa proyekto, ano desisyon mo? Linghan. Kapag nagkasama sa pamilyang Jake, ipapadala ko pa yung matanda mo kasama isa pang tao pabalik sa lumang bahay para di na kita makita. Mga gino't ginang, ang dahilan kung bakit tayo nagtipon ngayon ay dahil may isang mahalagang masayang balita na i-anunsyo. Di nakakapagtaka, nainis mo basulihan kanina. Lumabas na napag-usapan niya kay Lolo ang pagbibigay sa akin ng sorpresa. Ito rin na isang bagay na matagal lang hinihintay ng buong pamilya G. Matagal lang inaasam. Dahil inaanunsyo mo ang kasagop kay Linghan, hayaan kitang manatili ng mas matagal sa bahay. Halika, Iha. Lumapit ka sa tabi ni Lolo. Lolo G, Lumapit ka sa tabi ni Lolo. ang matandang yan, nagkakahiya. Pati ang kayang kasintahan, inaabang pa sa kasagop kay Linghan. Tinatawin siyang Lolo. Ano nga bang relasyon niya kay Lolo G? Tama nga, hindi ba ulila lang siya? Baka naman siya'y anak ng pamilya G na nawala sa labas. Peking ulila. Anong palabas to? Sandali. Medyo pamilyar siya sa akin. Naalala ko na. Nangati siya ng bulaklak sa J-Group dati. Isang dalagang nagbebenta ng bulaklak na kaya ni Lolo G mag-attended sa kanya. Talagang may kakayahan siya. Ang mga tao tulad niya, para sa pera, gagawin kahit anong masama. Matanda na si Lolo, huwag nating hayang mapagod siya. Ano nangyayari? Xiaoyu, ayos ka lang ba? Linghan, dalhin mo muna siya para magpahinga. Ayos lang ako, Lolo. Medyo nasusuka lang ako. Ang panganganak ay mahirap sa babae. Pagbalik mo mamaya, hihingin ko kay Aling Siyang na magluto ng sabaw para sa'yo at lutuin paborito mong pagkain. Siya? Buntis siya? Itong batang ito ay anak ni Mr. G? Hindi yata posible. Narinig ko na sa mga chismis na si Mr. G ay hindi kaya magkaanak, kaya ngayon hindi pa siya nag-aasawa. Baka naman, anak ito ni Lolo G. Kaya pala, ganun lang malasakit ni Lolo. Anak sa katandaan. Pero sa tanda ni Lolo, paano niya nagawa yun? Nakakadiri naman. Siyang fiancé ko. Ano? Wala kang dapat ipag-alala. Andito ako. Ito ang magandang balita na gusto kong ipahayag. Siya ang napili kong magiging asawa ng apo ko. At hindi ko hahayaan na kahit kailan ay masaktan siya. Lauji, talaga namang mahilig ka sa mga pasikreto. Kung may apo ka nang ikakasal, sabihin mo na agad. Bakit mo pa pinapatagal bago i-anunsyo? Iha, lolo mo rin ako. Itong matalik na kaibigan ni Lolo na may kontrol sa mahigit 80% ng industriya ng hotel sa bansa. Hello po. Ay, ngayon may pinagmamalaki ng apo si Lauji. Iha, isa rin ako sa mga lolo mo. Itong una nating pagkikita, ito ang regalo ko sa pagbabati ko sa'yo. Titiyakin ito ang kaligtasan niyong mag-ina. Lolo, sobrang namang mahal ito. Sinang Jade Mines niya? Napili niyang isa na pwedeng ipagbili. Ang apo ng pamilya G ay apo rin namin. Iha, isa rin ako sa mga lolo mo. Kung may mga has na manakit sa'yo, ako nang bahala sa'yo. Lolo. Ito naman siya ay nasa negosyo ng mga armas. May mga grupo ng mga mercenaryong pinapangalagaan. Ano nga po? Ano fiancé? Eh? Jilinghan, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng pakikipagtulungan ng ating dalawang pamilya?
Kailan ba ako sumang-ayon sa pakikipagtulungan sa pamilyang Su? Hindi ka sumang-ayon? Mr. J, gusto mo bang bumagsak pamilya J? Yung mga nasa likod mo, hindi ba nila sinabi sa'yo kung anong pinagkakakitaan ng pamilya G sa loob ng isang siglo? Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba kaya ng pamilya Su na galawin ng pamilya G nang walang pahintulot namin? Matagal na kaming umatras, pero marami pa ring halimaw ang gustong magpakita ng lakas. Ano ba ang halaga ng pamilya ninyong Su? Ang tapang mong hipuin ang buntot ng tigre. Gusto mo bang ang kumpanyo mo ang susunod na mamatay? Sa buhay, huwag maging hangal. Kung hindi, magagamit lang kayong lahat bilang mga kasangkapan. Ano? Kayo! Talagang ayos lang ba kayo? Nag-aalala ka ba sa akin? Tandaan mo to. Ako ang ama ng anak mo. At ako rin ang asawa mo. Hindi mo kailangan mag-alala. Ano? Anong sinabi niya? Mula ngayon, hindi na kami nagkikipag-unayan sa pamilyang Su. Bakit naman? Kasi inaapi mong asawa ko. Maganda at mabait siya. Pero ako hindi. Kapag may atraso ka sa akin, hindi kita palalampasin. Jiling yan! Wala kang hiya! Walang sino man ang pwedeng mangapi sa akin nang walang kapalit. Jilingan, akin ka lang. Tungkol naman sa kanya, hindi siya karapat dapat maging asawa mo. Miss Jang, pinapatawag ka ng matandang Ginoo. Dito po. Hulihin niyo siya! Shio, Jilingan? Ang tapang mo! Mr. J, hindi ko sinasadya. tumawag ka ng doktor. Opo. Mabuti na lang. Ngayon, tinataboy ako ng pamilyang J. Kung hindi mo ibibigay sa akin ng 5 milyon, ibubunyag ko na ikaw na nag-utos sa akin na itulak si Miss Jen pababa ng hagdan. Sasabihin ko kay Mr. J. Sa loob ng 1 oras, ilalagay na sa card mo ang pera. Ayusin mo. Gawin mong mahinis ang trabaho. Opo. Ang timbok ng puso niya, magandang tunog, malusog siya. Hindi ba't dahil sa batang yan, kaya kapisi ang mga taga-pamilya G? Kung mawala siya, tingnan natin kung ano pang maipagmalaki mo. Mr. J, nakalimutan mo po yung ulat mo. Parating na ako. Hintayin mo ko dito. Babalik ako. Shio. Ang sakit ng tiyan ko. Doktor! Ikaw na mababang uri. Gusto mo pang manganak ng anak ni Jilinghan? Hindi ko hayang magkaroon siya ng pagkakataon na dumating sa mundong ito. Paano nangyari to? Nasaan si Xiaoyu? Kumusta na siya? Ginagamot na siya.
Paano mo inaalagaan si Xiaoyu? Hindi mo maprotektahan ang sariling asawa at anak mo? Ikaw, iniinis mo ako! Lolo, mag-ingat ka sa katawan mo. Yung bata. Pasensya na. Sinasayo ko mag-anak ni Jiang Shiyu. Maaari bang... Ano man ang gagawin nyo? Dapat maligtas siya. Kung hindi siya maliligtas, gusto ko kayong lahat ay malilibing kasama siya. Chilingan, huwag kang ganyan. Ang ospital ay pag-aari ng pamilya G. Kung hindi ka nila maililigtas, bakit ko pa sila aalagaan? Doctor! Pinapasok ka, hindi para makagulo. Halos hindi na makafocus ang doktor. Nakakahiya kong ikwento. Buti na lang, ayos pa si Xiaoyu at ang bata. Lolo. Xiyu, gising na si Xiaoyu. May nararamdaman ka pa ba? Gusto mo bang kumain? Ipapahanda ko kay Aling Sheng. Sabi ng doktor kanina, ayos lang daw kayo ni baby. Pero kailangan mo munang magpahinga dito ng sandali. Ha? Kung lalaki ka, panindigan mo ito. Alagaan mo ng mabuti ang aking mga mahal. Ito ang asawa at anak mo. Kung magkakaroon ng problema, sisiguraduhin kong ipapadala ka sa minahan sa Afrika para magmina ng uling. Naintindihan po, Lolo. Ang aksidente kanina ay baka hindi aksidente. Gamitin mo ang oras mo para mag-imbestiga. Opo. Pasensya na. Dapat ay maayos kitang pasalamatan dahil nasagip mo ulit ako. Kailangan pa ba nating maging sobrang magalang sa isa't isa? Ikaw isang tagapagligtas ng pamilya, G. Matagal nang mahinang katawan ni Lolo. Matagal na niyang gusto makita ako mag-asawa at magkaanak. Pero dahil sa sarili kong mga dahilan, palagi kong... Talagang gustong-gusto ka ni Lolo. Dahil sa pagdating mo, nagkaroon ng pag-asang pamilya, G. Magpahinga ka muna ng maayos. Habang nandito ako, huwag mo nang isipin ang iba pa. Ang katawan ko, dahil to sa batang nasa sinapupunan ko, hindi ba? Nang may suporta pa mula sa pamilya G, madali nakapasok ang pamilya sa merkado. Pero ngayon, pati siguradong tagumpay, biglang nawala. Lahat ay dahil sa taong yan. Sinira niya lahat ng plano ko. Sino nang bigyan ng permeso para tawagan ako? Gusto mo bang mamatay? Miss Su, wala na talaga akong magawa at sinabi mong bibigyan mo ko ng 10,000 pagkatapos. Ang asawa ko, nakasalalay sa perang yun para mabuhay. Ang asawa mo? Ano kinalaman niya sa akin? Hindi mo natapos ang trabaho mo. Ang bata hindi man na namatay. At pero kapag mo ka na humingi ng pera sa akin, ayos na yon. Hindi pa ako nakakita ng tulad mo. Walang hiya at mababang uri. Masamang babae, makakarma ka na sa ginagawa mo. Tumahimik ka na.
Ikaw pa rin pangalan ng babae ng pamilya Su. Naglakas loob ka pang sampain ako? Isama mo ng asawa mo. Jiang Shiyu, hindi ka magtatagumpay. Mas maayos na ako. Hindi mo na kailang manatili dito palagi. Kung may kailangan, tatawa ako sa nurse, bumalik ka na muna. Kung talagang may kailangan ako, ang unang gagawin ko, tatawag agad ako sa'yo. Kahit kailan. Ano man ang kailangan. Mr. G, lahat ay ayon sa inaasahan mo. Dahil sa pagpapalawak nung nakaraang 2 taon, ang kumpanya ng Pamilya Su naglabas ng maraming problema. Kaya gustong ilipat ang panganib sa pamamagitan ng G Group. Nang inilabas niyang proyektong ito noon, ramdam ko na may mali. Ganyan kikitang negosyo. Hindi basta-bastang may babahagi sa iba. Lalo na sa isang taong tulad ni Mr. Su. Mr. G, ang kumpanya ng Pamilya Su ngayon ay tinututulan ng industriya. Ito'y bunga ng kanilang sariling pagkakamali. Kumusta ng investigasyon sa aksidente? Ang CCTV sa harap ng ospital ay nabura na. Kailangan ng oras para mag-imbestiga. Paano magkakaroon ng ganitong kakayahan ng isang ordinaryong driver? Lalo na kung 1 o 2 beses lang, laging si Shiyu at ang bata ang target. I-trace mo kay Su Yunye. Ikaw? Parang hindi ikaw yung dating nurse. Nag-leave siya, kaya akong pumalit. Anong ituturok mo ngayon? Pang-nutrisyon. Pero parang malang lugar ng tusok mo. Ikaw talaga mababa ang tas ng edukasyon? Alam mo ba kung paano magturok? Hindi ka pa rin sumusuko Linghan, siya ay... Miss Su? Linghan, bitawan mo ko! Security! Linghan, pag-isipan mong mabuti. Ang pamilyang Su ay hindi mo dapat kagalitin. Dalhin siya sa presinto. Subukan mo lang. Linghan, hindi ka ba natatakot na hindi lang makakatay pamilya dyan sa Jiangsheng? Binayaran ng driver para magdulot ng aksidente. Sinubukan mag-inject ng lason sa iba. Kahit isa lang doon, pwede ka nang hatulan. Nag-aalala ka para sa pamilya G. Mas mabuti pang mag-alala ka kung makakalabas ka pa ba sa kulungan. Dalhin niyo na siya. Bitawan mo ako! Linghan, akong pangalan ng pamilya Su! Bitawan mo ako! Saktong dating mo, Ginang. Niluto ko ng ilang oras ang sopas ng itim ng manok na may cordyceps. Higupin mo habang mainit pa. Mamaya, ang paborito mo ring yogurt na may puting mushroom at prutas. Aling Shen, nagbago ka na. May iba ka ng paborito. Sige na hindi mapili sa pagkain. Mahina at magalang. Marunong pang mag-alala sa akin. Kapag nagaspang ang kamay ko, inaalagaan niya ako. Kasama ko pa siyang manood ng TV. Parang gusto kong magkaroon anak ng tulad niya. Talagang nasa puso ko siya. Hindi ba lahat ng may dugo ay tunay na pamilya? Ang pamilya G ay tahanan mo na rin ngayon. Masayang lahat na maging isang pamilya tayo. Ma, laban mo ang mga damit ko! Bakit hindi mo laban sa sarili mo? Dati, si Jiang Shiyu ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Ibalik mo siya dito! Sa bahay, wala nang tagalinis. Apoy bulok ng kusina. Ikaw pa ang babae. Walang hiyang bata. Ganyan ka ba makipag-usap sa mama mo? Sayang ang pagpapalaki ko sa'yo. Si Jiang Shiyu ang tunay na walang utang na loob. Pag-isipan mo muna bago ka magsalita. Talagang walang modo ang babaeng iyon. Ngayon na maganda ng buhay niya, hindi na niya tayo kilala. Anak ng walang kwentang lalaki. Masisipa rin kayo palabas ng bahay balang araw. Pakuwalan niyo ko rito! Anong karapatan ko lang ko rito? Alam niyo ba kung sinong papa ko? Alam niyo ba kung sinong papa ko? Ang ingay mo. Araw-araw kang humiyo na parang multo. Pakuwalan niyo ako! Ayaw kong magkasama mo tawang babaeng ito! Nasaan ang hepe ninyo? Gusto kong magipagkita sa hepe ninyo!
Happy ba? Bakit hindi mo lang sabing ipatawag mo mismo presidente, ha? Anong sinabi mo kanina? Sinasabi ko sa'yo, bitawan mo ko agad. Huwag nang sawa ni Jillian. Kapag nakalabas ako dito, hindi kita palalapasin! Ikaw, asawa ni Mr. G? Alam ng lahat dito sa loob na ang asawa ni Mr. G ay ang babaeng nagmamayari ng flower shop. Nauna nakita niya at minahal. Nang daos pa nga sila ng press conference, ipinahayag nila sa publiko ang kanilang pag-ibig. Sino ba sa palagay mo? Miss, nakanta na pong lahat para sa iyo. Lumayas ka. Wala kang kahit singkong duling. Kung gusto mo ng pera, hanapin mo si Jiang Shiyu. Ikaw bang tita ni Jiang Shiyu? Sana naman ang galing malas na ito. Is oras ng gabi, nagpapanggap ng multo. Hindi ako natakot ha. Matandang babae, anong sinabi mo? Sabi ko, mga babaeng katulad mo, kitang-kita sa mukha na hindi mabuting tao. Baka nang agaw ka ng lalaki, pero binagbukas ang mukhang ganito. Kung ako sa'yo, matuto kang kumalma bilang babae. Katulad ng Jiang Shiyu. Darating din ang karma niya. Ikaw? Ano ikaw? Hindi ka ba tinuturuan ng magulang mo na huwag panoro sa tao? Lahat na ng uri ng tao pumapasok dito. Nasaan ang ulis ko? Meron kong 5 milyong piso. 5 milyon? Alam ko, inalagayan si Jiang Shiyu ng maraming taon. Pero nung umasenso siya, kinalamutan kayo. Pero ang utang na loob sa papalaki higit pa sa langit. Gusto kong palakayin mo ang gulo. Mas malaki, mas mabuti. Hindi lang dapat masirang pangalan niya. Gusto kong siya at ang dinadala niya ay mula na lugar sa mundong ito. Alam ko kung anong klaseng pamilya kayo. Ang 5 milyon, ibibigay ko ng buo. Kapag nagawa niyo ang gusto ko, hindi lang flower shop ni Jiang Shiyu, pati lahat ng ari-arian niya, mapupunta sa inyo. Sabi ng doktor, malusog ang sanggol. Ang pinakamalaga para sa buntis ay mananatiling masaya. Kapag laging nakangiti ang ina, mas magiging maganda ang sanggol. Sa ganda ng Diyos ng mga magulang, siguradong magiging magandang bata. Salamat Alan sa pagsama mo sa akin ngayon. Walang anuman. Sasagutin ko munang tawag na ito. Hello? Oo, nandito siya sa tabi ko. Tapos na lahat. Ayos na ng lahat. Mr. G? Baka kanina nung napacheck up, naka-off ang cellphone ko. Mabuti na lang at ayos ka lang. Napagod ka ba? Hindi naman. Busy ka pa ba? Hindi na. Iniisip ko kung saan kita dadalhin para kumain mamaya. Sabi ni Aling Shen, gagawa daw siya ng old ducks mamayang gabi. Uwi tayo kakain kasama si Lolo. Sige. Narinig nyo? Ang asawa ko, pinapauwi ako para kumain. Bilisan nyo. Aling Shen, punta tayo sa supermarket. Sige, tara na. Sino ka? Anong ginagawa Asawa mo? ko, umuwi na tayo. Sino ka? Anong ginagawa mo? Sino ka ba? Asawa ko, tara na. Ikaw ang asawa ko. Kailangan mong sumama sa akin. Hindi kita kilala. Sumama ka sa akin pa uwi. Ikaw ang asawa ko. Tawag mo ako. Asawa. Tawag mo ako. Hindi kita kilala. Asawa, uwi na tayo. Saan galit ang mali na to? Tawag mo sa aking pamilya, Ching. Asawa ko yan. Ang asawa, tawag mo siya. Kung hindi, tawag ko ng pulis. Aling Shen, Asawa, uwi na tayo. tawag mo ako. Hindi ikaw yung asawa ko. Ikaw talaga ang asawa ko. Sabi ni Papa, ang daming masasamang tao sa labas. Kaya kailangan mong umuwi kasama ko. Uwi na tayo, asawa ko. Ay nako. Gusto ko magbanyo. Sumasakit ang tiyan ko. Pakawalan mo muna ako. Hindi ko na kaya. Sandali lang ako. Sige.
Asawa ko. Ito ay pambabaeng banyo. Hintayin mo muna ako sa labas. Sandali lang ako. Sige. Asawa ko. Bakit ka nandito? Sabi ni Mama, kapag nahanap na kita, hindi na kita pwedeng iiwan mag-isa. Sasamahan kita. Ito ay pambabaeng banyo. Bago pumasok ng lalaki, lumabas ka agad. Hindi pwede. Ay nako, ito ay pambabaeng banyo. Lalaki ka, walang ka bang hiya? Lumabas ka na agad. Asawa ko, halika na. Bitawan mo ako. Hindi pwede. Pagbibitawan kita, tatakbo ka. Hindi talaga kung asawa mo. Asawa kita. Pag-iusap, tanungan niyo ako. Asawa ko siya. Ako talaga siya kilala. Mag-asawa lang yan, kaaway. Pag may problema kayo, pag-usapan niyo sa bahay. Hindi ko talaga siya kilala. Buntis ako, tulungan niyo ako. Asawa ko siya. Wala talagang kinalaman sa kanya. Hindi ako asawa niya. Pag-iusap, tulungan niyo ako. Niloloko siya ng asawa niya. Karapat-dapat ang nabugbugin siya. Ngayon sa lipunang to, magulo na talaga. Sabi pa, hindi daw kilala. Paano kung tumulong tayo, tapos tayo pang sisihin? Tama ka. Kung may problema kayo, pag-usapan niyo ng maayos. May bata sa tiyan niya. Paano kung may mangyaring masama? Anong gagawin natin? Asawa ko siya. Mukhang hindi normal ang taong to. Baka may diferensya sa isip siya. Asawa ko siya. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Tumahimik ka. Asawa ko. Bilisan niyo, tumawag kayo ng pulis. Hello? Ay, ano bang ginagawa ninyo? Pakulin niyo agad yung tao. Asawa ko. Xiaoyu, anong ginagawa mo? Bakit mo hinahanapin ang asawa mo? Hindi siyang asawa ko. Ano raw? Nagmamagaling ka pa ah? Nakikialam ka pa? Hindi mo to sakop. Sinasabi ko sa'yo, maghintay ka lang dyan. Kapag natapos ang bayaw ko sa eksaminasyon ng sugat niya, magbayad ka ng danyos. Sino naman kayo? Akong tiyahin niya. At siya, ang asawa niya. Oh. Ano bang pinagsasabi mo, tita? Xiaoyu, kahit pa medyo may diferensya ang asawa mo mo pa rin siya. Bakit mo siya tinatrato ng ganyan? Tama na, huwag nang gumawa ng eksena. Hindi pa ba sapat ng kahihiyan? Umuwi na tayo. Dalhin niyo muna siya pa uwi. Mabait na pinsan. Maraming taong nanonood. Umuwi muna tayo. Bitawan niyo ako. Hindi akong asawa niya. Bitawan niyo ako. Hindi akong asawa niya. Kung ganyan kayo, tatawag na ako ng pulis. Kayo kasi, puro kaganapan lang. Diba? Gagawa ng gulo sa buhay ng iba. Mabuti mag-asawa sana sila. Kung kayo pa maghihiwalay, sino mag-alaga sa bata sa tiyan niya? Kayo ba? Aba, naglasing pa ang mag-asawa. Nag-eksena kayo para dayain kami. Nakakatawa ba yun? Kakatawa talaga. Hindi ko talaga siya kilala. Wala ko namang relasyon sa kanya. Hindi ako ang asawa niya. Hindi ba magkamag-anak kayo? Ako nga, narinig ko pang ang tinawag mo siyang tita. Kaya nga sabi ko, mag-asawa nag-aaway lang to. Ngayon, nadadamay pa ng iba. Na kung isipin, isang baliw lang yan. Paano niyo mapapangasawang isang napakagandang babae? Hindi sila bagay. Tama. Hindi ba posibleng pinilitang siya? Ay nako, hindi niyo alam eh. Ang baliw na yan, ginawa niya ito para iligtas ng pamangkin ko. Kaya ganito ang nangyari sa kanya. Dati siya ay napakapangit kaya wala may gusto sa kanya. Kahit isang baliw, hindi siya minal dahil sa anyo niya. Tinulungan siya ng iba magpaayos. Kaya siya naging ganito. Pero nagbago ang puso niya. Xiaoyu, hindi mo dapat siya husgan ng ganito. Dapat may puso ka sa kapwa. Hindi tama yun. Tita, paano mo nagawa to? Paano mo nasabi ng malang tama? Anong kinalaman ng ko sa kanya? Gusto mo ba ibenta ulit ako? Para lang sa dute? Tinuturong ka lang ni tita ng pinaka-basic na prinsipyo ng pagiging tao. Tama nga naman. Ay nako, pinsan ko. Pag-isipan mo nga. Ito si Loco. Nung una, di man lang niya pinansin ang pangit ka. Ginastusan ka pa niya ng malaki. Sa totoo lang, hindi dapat maging walang utang na loob. Di ba tama? Nang pangit pa siya dati, ganito pang itsura niya. Kahit bayaran mo pa ako, ayaw ko rin. Kung ngayong itsura, magkikipag-asawa ka pa ba? Sigurado magiging alipin ka lang ng asawa mo. Pangit na nga. Masama pa ang ugali. Tignan mo naman siya. Huwag mo nang palabasin. Baka makapanira pa ng iba.
Mapapatunayan kung hindi ako nagsisinungaling. Tatawagan ko ngayon mismo ang asawa ko. Ang pagtaas ngayong quarter. Shiyu, sandali lang. President G, itigil muna ang meeting. May lakas ka pa talagang tumawag sa kalagay mo sa labas. Sabihin mo, ang pagtakas mong ito sa bahay, siya bang naudyok sa'yo? Paano kung nagkaroon pa maging walang hiya at pabigla-biglang babaeng kaya mo? Hindi ito totoo. Tama na. Pinili mong pakasal sa kanya, kaya dapat panindigan mong kasal mo. Ngayong araw, kailangan mo sumama sa amin pa uwi. Kung hindi, paano kami magpapalaw sa pamilya niya? Ka na! Mga girl, may mga tao tumutakot ng buntis. Bakit kailangan niyo kong tumawag ng pulis? Tigilan mo yan! Wala kami dinodokot. Nagsisinungaling lang siya. Kung tiyahin niya. Nandito kami para isama siya pa uwi. Hindi ko siya tiyahin. Wala akong kilala sa kanila. Ako isang buntis na naparito lang para sa prenatal check-up, pero pinipilit na akong isama. Ikaw talagang bata ka? Anong ginagawa mo? Aba, anong klaseng mundo na to? Ang pamangkin, di na kinikilala ang sarili tiyahin. Ayaw po sa sarili niyang asawa. Gusto pong tumakas kasama ibang lalaki. Langit, buksan ang mga mata mo, tingnan mo ito. Kasalanan ito. Tumayo ka! Kung manggugulo ka pa rito sa ospital, ipapakulong na kita! Handa kong sumama sa inyo sa presinto. Sinabi ni Miso, basta mawala na daw ang bata, ayos na. Shiyu! Jilinghan, gusto nila ko ibenta sa isang baliw. Huwag kang mag-alala. Walang sino mong makakagalaw sa'yo. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Marami kayo! Laban sa isa lang, ha? Bitawan niyo ako! Kasama ko yan! Kasama ko yan! Noon kasi, dahil kayong mga kamag-anak ni Shiyu, may utang na loob pa siya sa inyo. Kaya pinatawad kayo noon. Pero imbis na magpasalamat kayo, lalo pa kayong lumabis. Ngayon, wala na akong dahilan para maging magalang sa inyo. Hindi naman ginawa ang kahit ano. Matagal hindi umuwi si Shiyu. Ano masama kung gusto naman siya isang pauwi? Akala niyo ba pampaganda lang mga CCTV sa ospital? Kung ganon, oras na para magbayad kayo. Isasama ko na pati yung utang niyo noon. Pagsabayin ko lahat para mabulok silang lahat sa kulungan. Dalhin na sila sa presinto. Ayoko pumunta! Kapag nagkulong, magkakaroon ng record. Hindi pwedeng magkulungan ako. Tingnan nyo! Siya yung sinasabi lang mabuting asawa. Ayun doon, lagi sagot sa awat kulong. Napakasama nun. Ang aming Pangulo G ay tagapagmana ng G-Group. Kapag nagsilita ka pa ng walang basihan, madadagdagan ka pa ng kasong paninira. Narinig nyo yun? Tingnan nyo, tinatakot pa kami. Sabi daw magre-report pa sa pulis. Pero ang totoo, gusto na nila kami patayin para wala magkapagsumbong. Oo! Tama yan! Noon pa, tinakot pa nila kami. Padala pa sila ng tao sa harap ng tindahan namin. Hindi na kami nakapaghanap buhay. Mga sindikato talaga yan! Eh ano kung presidente siya ng G-Group? Basta ito ng batas. Mali pa rin yung mga iligal nilang gawain. Tama! Nandito kami! Hindi namin hayaang dalhin ka! Kung may gagawin silang masama sa inyo, bukas pupunta kami sa tapat ng G-Group at maglagay kami ng tarpaulin. Si tita, ginagawa nila yan para lang pilitin ka. Kung magpapatuloy ito, masasaktan ang reputasyon ng G-Group. Hayaan mo na lang. Hindi pwedeng palampasin to. Para sa akin, mas mahalaga ang kaligtasan mo kaysa sa G-Group. Bukod pa dyan, hindi nila ako kayang takutin. Jiangqian, Liu Chang, Yudong, tama ba? Kami ang legal team ng G-Group. Ngayon, isasampa namin ang kaso laban sa inyo para sa pagbebenta ng babae, pamimilit sa mga babaeng makipag-ugnayan sa iba, pananakit sa kapwa, at pagnanakaw ng kanilang ari-arian. Ano? Pangalawa, dahil sa inyong masamang gawain, nagkaroon ng matinding pinsala sa isipan ng aming ginang. Hinihingi rin namin ang karagdagang bayad bilang danyo sa moral. Ang mga udyok at nagisangkot sa kaguluhan ay ituturing lumalaban sa batas. Ang aming koponan ng mga abogado ng Pamilya G ay isang professional na grupo ng mga abogado. Tinitiyak namin makakamit nyo ang katarungan. Nagbebenta ng babae? Ginagawa pa nila yung ganyan? Kilala kong taong yan. Isa siyang kilalang abogado. Wala pa siyang natatalong kaso. Siguro totoo ito. Ibig sabihin, tong buong pamilya na to, ginagawa lang tayong katatawanan. Natalakit pa sila. Ayan siya mismo. Sinaktan niya ako ng sandya.
At dinala pa niya ang aming ginang. Mga sindikato sila! Oo, mga sindikato sila! Kung may problema ka, sabihin mo sa hukom. Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang asawa ko? Ayaw ko pumunta sa ospital. May asawa na ako. Lumayas ka! Tinanggap ng pamilya yung 50,000 piso namin. Sabi ng papa ko, pera yun para pabili ng asawa ko. Wala kang kakayahan, tapos kami pang sinisisi mo? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi lang dahil sa'yo gago. Matagal ko na siyang nadala. Wala akong pakialam. Kung hindi mo maibalik ang asawa ko, ibalik mo na lang ang pera namin. Lumayo ka nga! Binigyan niyo yun ng kusa. Bakit naman ibabalik? Kaya ng asawa mo, oh. Kung kaya mo, kung ano siya mag-isa. Gago ka. Ikaw araw-araw pang naghahanap ng asawa. Ang bagay sa'yo, wala kang makuha. Maski aso sa kalsada, mas magaling pa sa'yo. Kaya mo yung lahat parang sa 50,000 dote? Paano magkito sa mundong ito? Kanina lang, sinabi niyang kusang loob daw. Gusto lang nilang lokohin ang tiwala natin. At gusto pa nilang dalhin siya. Talagang masama ang loob nila. Hulihin niyo na silang lahat. Ang mga taong yan, huwag na sanang palayain para hindi na makasama ng iba. Sabi niyo! Nagawa mong anak ko! Bitawan mo siya! Bitawan mo ko! Si Shio ay dinala sa isang pribadong ospital. Kung walang nagsabi sa kanila, hindi siya matatagpuan ng pamilya Jiang. Ibig mong sabihin, may taong nasa likod nila na nagbibigay ng utos? Suriin mo ang kalagayan ni Su Yunye sa pagsamantalang paglaya dahil sa karamdaman. Nihinala ko ang gulo sa kulungan ay hindi aksidente, kundi paraan niya para makatakas. At ang taong nasa likod ng pamilya Jiang, malamang may kinalaman din siya dito. Para sa'yo to. Akala ko maaapektuhan ka at magtatago ka para umiyak mag-isa. Hindi na ako iyak para sa kanila kailanman. Nung nasa iligan na klinika ako, nasa mesa ng operasyon, alam ko na. Hindi lang sa play na nakikita kung sino ang tunay na pamilya. Tulad ni Aling Shen, si Lolo, at ikaw, at ang magiging anak natin. Nararamdaman kong kailangan ako at mahal ako. Salamat sa'yo. Natakot ko ba siya? Ang dami ko ng bagay na hawak ngayon. Parang panaginip lang. Hindi ko nahihiling ang higit pa. Ang pag-ibig na hindi dapat asahan. Tara, dadalhin kita sa isang lugar para makapagpahinga. Ano? Walang silbi! Mga walang silbi! Apat na daw para dalhin sa buntis pero palpak pa rin! Hindi ka pa rin tapos manggulo, ano? Yung huling proyekto, napahulog na sa pamilya Su sa malaking problema. Ngayon, gusto mo pa silang galitin? Si Julian ang una nagtagsil sa akin. Mahal na mahal ko siya, pero ang gusto lang niya ay isang babaeng walang iya. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi pwedeng galawin ng pamilya G. Alam mo ba yon? Bakit ba kailangan mo mahalin si Jilinghan? Wala akong pakialam. Gusto ko siya. Sobra ka na! Nung nakaraan, halos mamatay ako kakaayos ang taong papalit sa'yo. Kung magkikialam ka pa rin sa kanila ngayon, wala nang makakaligtas sa'yo. Bantayan niyo siya. Huwag niyong hayaang lumabas. Kung ayaw mo kong kumilos, mas lalo kong kikilos. Ako si Su Yunye. Walang bagay na hindi makukuha. Mr. G, kailan po ba kasalan? Gusto na namin makikain sa handaan ng pamilya G. Malapit na. Ipapadala ko mga imbitasyon sa lahat. Congratulations! Congratulations! Yung babaeng yun, isa lang siyang probinsyanong walang alam. Pangit at ignorante, kapag nakuha mong taong pagkakataon, insultingin mo siya, gawin mong maramdaman niya na hindi siya karapat-dapat kay Jilinghan. Kahit gaano pa siya protektahan, kahit walang puwang sa pagkakamali, may parang pa na kung paghiwalin kayo. Jiang Shio, ikaw na mabang mababang pinanggalingan. Anong karapatan pumasok sa mataas na lipunan? Mr. G, ang item na pinili niyo para sa misis niyo, may ibang bidder na interesado at doble pang alok nila kaysa sa atin. Shiyu, maghintay ka muna ng 10 minuto. May aasikasuhin lang ako. Kung may gusto ka, i-bid mo lang. Ang unang item natin ngayon ay Sanjay na hairpin. Simulang presyo, 1.2 million. Ang ganda ng hairpin na yan. Saan ang galing tong walang modo? Isang probinsyanang mangmang. May ganang pumunta sa ganong klase ng auction at may lakas ng lupang umupo sa unahan? Hindi mo ba alam? Siya rin na ng anak ng presidente ng G-Group. Dati raw, sobrang pangit niya. Hindi alam kung anong paraan ginamit niya
para mapaganda at mabuntis ni Jillian. Kino siya ng pamilya G, pero hanggang ngayon, hindi pa rin pinapakasalan. Kung ganun, hindi ba't inalan talaga siya ng anak? Hindi nakapagtataka. Pangit na, mangmang pa. Ang kaya lang sabihin ay ang ganda ng antigong niyan. Sa palagay ko, hindi talaga siya bagay kay Jillian. Kayong dalawa na nagsasalita ng masama sa harap ng iba, hindi yan maganda. Aba, marunong pa siyang gumamit ng kasabihan. Alam mo ba kung anong auction? Hayaan mo na siya. Tingnan mo naman siya. Pagkapanganak niya, siyak na itatapon siya ng pamilya G. Mas mabuti pa siguro habang maaga, samantalahin niya na. Hindi ko kailangang ginamit ang anak ko para makuha ang anumang bagay. Hindi ba talaga? Kung ganon, sa tingin mo ba, karapat-dapat ka kay Jillian? Alalahanin mo, graduate siya ng pinakamalaking universidad sa mundo. Ikaw naman, high school ang tinapos mo. Tama. Alam ba kung gaano kalaking agwat ninyong dalawa? Sa tingin ko, hindi mo nga alam kung anong item na yan sa auction. Gusto mo lang makuha. Sino nagsabing hindi ko alam? Sa ganitong marangal na lugar, huwag mo lang ipakita ang antas mo na parang estudyante lang sa high school. Pinapahiya mo lang pamilya G. Mali na naman ang ginagamit mo ang pang-aakit para papuntis ka ni Mr. G. At ngayon, nandito ka para mangyabang? Mas bakit ka sa nightclub? Turan mo mga babae doon kung paano mang-akit ang mayaman. Anong karapatan niyo sabihin yan? Aba, nagalit siya. Gamitin niyo pa yung issue na pang-aakit. Ang pamilya G ay hindi tatanggap ng babayang marunong magwala sa publiko. Ngayon mo lang naramdaman kahihiyan nung gumagapang ka sa kama ni Mr. G. Hindi ka nahiya. Sayang mata niyan, dugong G sana. Pero napunta sa tiyan mo, sabi nga nila, ang anak ay gaya ng ina, dati kang pangit. Kaya paglapas ng anak mo, tiyak na pangit din yan. Wala na siyang pag-asa. Para sa pamilya G, iyan ang tunay na kamalasan. Ang anak ko, kahit ano pa siya, para sa akin, siyang pinakamaganda at pinakamabuti. Kung ang ina niya mismo ay wala alam sa auction, wala ring mararating ang batang yan. Kung kaya ipaliwanag tungkol sa item na ito, kailangan humingi ng tawad sa akin. Sige nga. Ang jade hairpin na ito ay may disenyo ng peony. Ginawa ito sa dilaw na jade na kilala bilang Yahuwang noong panahon ng Tang Dynasty. Tinawag itong hari ng peony. Pero base sa disenyo, ang alas na ito ay dapat nagmula pa nung huling bahagi ng dynastiyang Tang. Anong Yahuwang? Anong hari ng peony? Ang babae nito kung magsalita, ang galing gumawa ng kwento, hindi nakapagtatakang paniwalain si Mr. G at ang buntis. Tama sinabi ni Mrs. G, ang alas na ito ay tunay na mula pa sa huling dinastiyang Tang. Hindi pa ako si Mrs. G. Pero malapit na. Ang taong tunay na may edukasyon ay hindi kagaya nyo na gumagawa ng ganitong tusong bagay. Anong balak niyang gawin? Hanapin nyo kung sinong nasa likod nila. Nitik. Ito ay... Bukod sa hilig mo magayos ng mga bulaklak, mahilig ka rin sa paggawa ng pabango at insenso. Bagay na bagay ito sa'yo. Sobrang mahal naman ito. Hindi ko kailangan ng ganitong mamahalin. Shiyu, huwag mong maliitin ang sarili mo. Karapat-dapat ka sa lahat ng pinakamaganda sa mundong ito. Aba, ang apo kong babae, bakit ka gumagawa ng ganyang trabaho? Ilagay mo na yan. Dali. Lolo, sabi ng doktor, kailangan din ng buntis ng kumilos paminsan-minsan. Gusto ko lang magluto ng saba para sa inyong hilingan. Ang bango. Ang swerte ng mokong na yon. Binigyan niya ako ng isang pinakamahal na regalo. Wala naman akong maibabalik, kaya naisip ko yung pagluto siya ng sabaw. Binigyan kayo ng mamahaling regalo? Dapat lang. Dahil ikaw nagbigay ng tagapagmana sa pamilya G. Oo nga pala, pagsasabihan ko si Mang Wang na ihatid ka niya sa kumpanya. Dumiretso ka na lang at dalhin mo sa kanya ang sabaw na to. Sabihin mo na rin sa lahat ng tao sa kumpanya na makilala ka nila. Para naman, walang ibang babae na makagusto sa mokong na yon. Mr. G, sabi ni Miso na may kailangan daw siya sa inyo. Hindi ko siya tatanggapin. Opo. Linghan, tagal ng pagkakaibigan natin. Hindi mo lang ba ako haharapin? Isang salita, wala kang sasabihin. Wala na tayong dapat pag-usapan. Alam ko ako naging makulit. Kaya tuloy na sirang relasyon natin. Si
Linghan, si Miso. Lumabas ka. Linghan, alam kong may nararamdaman ka para sa akin. Dahil sa batang yon, pero ayos lang, kaya kong maghintay. Linghan, kung puro pagsugod ay kabiguan, hayaan ko na lang na sila mismo magkahiwalay. Tapos ka na ba sa drama mo? Linghan, alam ko nagkamali ako. Ginawa ko lang yun dahil nainggit ako sa kanya na siya nagdadala ng anak mo sa tiyan niya. Linghan, nangangako ako, hindi ko na muling gagawin ang anumang makakasakit sa kanya. Kaya pakiusap, huwag mo na rin gantihan ang pamilya Su. Hindi ko kailangan gantihan ng pamilyang Su. Ang lahat ng ginawa nyo ay bunga ng sarili nyong kasalanan. Pero dati naman, ang dalawang pamilya natin ay magandang ugnayan. Kung ipagpatuloy lang natin ang pagtutulungan, magiging atin ang buong lungsod ng Jiangsheng. Ipagpatuloy ang pagtutulungan? Mukhang epektibo ang pagpapanggap na nasisisi. Handa ng pamilya sa naibigay 50% ng tubo. Hindi ko rin hinihiling na pakasalan mo ako. Basta huwag mo ng kalabayan ng Su Group. Umuwi ka muna. Kapag nakapag-desisyon ka na, makipag-ugnayan ka sa akin. Hindi ko papayag na matalo. Mr. G, nalaman na namin na totoo. Naganap si Miso ng taong ako ng kasalanan niya kaya siya nakalaya. Pagkalaya niya, puro maliliit na galawang ginagawa. Ngayon naman ay nagpapakita ng kabaitan. Mukhang may binubalak siyang malaki. Batay sa mga ebidensya natin ngayon, maaari natin siyang ipasok agad. Hindi ko na kailangan lumabas dito. Ang Su family ay sangkot sa ilegal na gawain. Nagsimula ng investigasyon, sigurado kong siya at ang kanyang ama ay makukulong din agad. Sa dami ng kalokohan nilang nagawa nitong mga taon, maraming beses na silang dapat makulong. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay huwag nating pagdudahan ng mata ng tuso ng Su family. Baka tumakas siya kahit hindi natin siya pwedeng galawin. May paraan ako para mapabilis ang proseso. Huwag kang mag-alala, madam. Naayos na natin, Mr. G. Maraming taon nakabanda sa labas ng ospital. Walang sino man makakapanakit pa sa'yo. Aling Shen, nakilala mo na ba si Miso? Oo naman. Paano ko naman siya hindi makikilala? Noon, madalas magkasama ang Su at G family. Laging dumadala si Miso sa pamilya G. Pero, hindi kailanman nagpahayag ng damdamin si Mr. G sa kanya. Isa lang gusto niya, ikaw yun. Pero kung wala ako, ang dalawang makapantay sa katayuan, siguro napakasana sila ng maayos. Madam, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kung gusto talaga ni Mr. G, matagal na sana silang magkasama. Bago kanya nakilala, hindi pa siya nakikipagrelasyon. Nandito ba si Jiang Shiyu ang magpapacheck up? Nandito na ako. Isa naman babaeng anak? Ano bang silbi ng ultrasound? Sayang lang ang pera. Ito ang pangatlo mo. Wala ka talagang silbi. Ma, maganda rin naman ang mga anak na babae. Maganda sabi mo, kung wala anak na lalaki, ang pamilya Shi, kanina namin ipamaman ang malaking negosyo. Noong una, kung hindi lang dahil magandang pinag-aralan mo, ay hindi ako pumapayag na pagkasalan ka ng anak ko. Isang mahirap na babae na tulad mo. Ma, tama na po. Aba, parang nang ka pa palang mahiya. Nagkakaya ka talaga. Ipalaglag mo na yung bata. At pabuntis ka agad ulit. Kung hindi ka pa rin kakapag-anak ng lalaki. Mas mabuting pang maghiwalay na kayo. Malusog ang sanggol. Doktora, yung buntis na kakalabas lang, dito pa siya nag-ultrasound para sa kasarian. Hindi pwedeng gawin yan dito. Malamang sa labas siya ng pa-check. Yung binan niya, pagpasok pa lang, puro tungkol sa pagpapalalagang tanong. Pagka ayaw niya kasi maganganak. Pero ang bata, basta malusog, ayos na diba? Ay nako, iha. Mayaman kasi yung pamilya nila. May negosyo silang mamamanahin. Kaya syempre, gusto nila anak na lalaki. At yan pa ang mga lantaran lang. May iba pa nga na nagpapabuntis sa ibang babae para makaanak ng lalaki. Iiwan ang ina, pero kukunin ang anak. Malalim talaga mundo ng mga mayamang pamilya. O, kumusta? Pakitput lang ng mukha mo. Ano sabi ng doktor? Ang doktor? Sabi ng doktor, malusog daw ang sanggol. Wala na bang ibang sinabi? Tulad ng kung anong kulay ng damit na inihanda? Asul ba o kulay rosas? Ang asul ay nangunguhulagang lalaki. Ang kulay rosas naman ay babae.
Kung lalaki nga, ay talagang pinagpalatay ng mga ninuno ng pamilya G. Ang ating batang amo ay nag-isang tagapagmana ng lahi. Matagal na sabik ang matandang ginosapo sa tuhod. Walang sinabi ang doktor ng ganon. Ayos lang, ayos lang. Ay, ako lang talaga itong sobrang sabik. Umuwi muna tayo. Ang putla ng mukha mo. Kinuhaan ka kasi ng alin na tubo ng dugo. Kailangan kong alagaan ka ng maayos. Pati si Aling Shen ay umaasang lalaking ipanganak ko. Lalo siguro si Lolo at Linghan. Paano kung babayang na sa sinapupunan ko? At may marka rin katulad ko nung dati. Kamusta na? Sabi ng doktor, magandang kalagayan ng ina at ang sanggol. Sinuri ko siya mula ulo hanggang paa. Ni isang hibla ng buhok, hindi nalaglag. Wala kang dapat ipag-alala. Aling Shen, maganda ka ng ginseng laban sa lamig. Opo, talagang malala ng batang amo. Napagod ka ba? Gusto mo bang yakapin kita? Bakit? Gusto ko ng isang mabait at magandang anak na babae tulad mo. Kaya lihim kong inihanda mga ito. Lahat nito, ikaw naganda. Oo, mula nang malaman kong buntis. Bakit hindi pwede? Hindi mo ba kakausapin si Xiaoyu? Hindi na kailangan tanungin pa. Sinasabi ko na ngayon, hindi pwede. Ikaw! Gusto mo ba akong mamatay sa inis? Sinasabi ko sa'yo. Gusto ko ng apo sa tuhod na lalaki. Kung hindi mo ako bibigyan, isa kang walang utang na loob. Ako, puputulin ko ang relasyon natin bilang maglolo. Lolo, pwede bang huwag ka na maging makulit sa tuwang hindi mo ako mapatulan? Lagi mong ginagamit ang pagbabanda ng pagputol ng relasyon natin. Alam mo ba, ng pagpapanganak ay parang pagdaan sa kamatayan? Si Shiyu, sobrang nahihirapan na nga. Kung hindi pwede, magpapatali na lang ako. Hindi mo ba naiintindihan? Gusto ko lang naman ng maraming apo. Para mas masaya at maingay ang bahay. Doktor, yung mga damit ng sanggol, bibili ba ako ng kulay asol o kulay rosas? Ang bata mo pa. Bakit nagganyan ka ng paniniwala? Pareho lang naman yan. Galing pa rin sa tiyan mo. Hindi naman sa ganon. Gusto ko pareho, babae man o lalaki. Gusto ko lang malaman. Sige na, sige na.
Color rosas. Maganda ang ginawa mo. Simula ngayon, ang gastusin sa gamot ng ama mo, ang pamilyang ng bahala. Ibigay mo sa akin ang ulat niya. Dapat ay may kaunting hirap pa sana. Hindi ko akalain siya mismong nalapit. Jiang Shiyu, maging ang langit ay ayaw kong manatili. Lumabas ka at mag-enjoy ka muna. Mr. G, umalis ang ginang at sumakay sa isang taxi. Bakit siya nagtakip ng ganon? Ito ang driver ng taxi. Ang ganda ng alaga sa sarili. May diamante pang kuko niya. Driver, nag-iba po ba kayo ng daanan? Parang hindi familiar ito. Oo, nagpalit ako ng ruta. Driver, pwede ba huminto muna sandali? Hindi ko na kaya. Naiihina ako. Ang dami mong sinasabi. Malapit na tayo. Uminom ako ng maraming tubig kanina sa check-up. Ganito talagang buntis kapag malapit ng mga anak. Pakayanto naman po. Hindi ko na talaga kaya. Hindi naman siguro iihi ako sa loob ng kotse mo. Pasensya na po talaga. Dagdagan ko na lang ang bayad ko. Akala siguro maluloko niya ako. Tanga talaga oh. Paano ba siya naging karapat-dapat kailangan? Walang hiya. Niloko mo ako. Ito ay, nasa flower shop ako. Walang hiya ka. Tingnan natin kung pakatakas ka pa. Miso, ang ginagawa mo labag sa batas. Labag sa batas? Ano kung labag sa batas? Sasabihin ko sa'yo. Noon pa man, ako nag-utos sa mga katulong. Ako nagpahulog sa'yo sa hagdan. Ako rin nagplano ng aksidente sa sasakyan. Kasama na rin ang buong pamilya ng tiyahin mo. Ako nagpatawag sa kanila. Pero ano ngayon? Hindi ba't nakatayo pa rin ako dito ng maayos? Bakit mo ginawa ito? Bakit? Kaya narapat ko. Jiang Shiyu, sana huwag ka mapahamak. Miso, kalmahan mo ang sarili mo. Hindi ba gusto mo ang batang ito? Ibibigay ko sa'yo. Pero dito, hindi ito lugar na para mga anak. Handa kang ibigay sa akin? Oo, handa kong ibigay sa'yo. Hindi ba mahal mo si Jilinghan? Pwede naman akong umalis. Ibigay mo sa akin ang bata. Mas ligtas kung ako magtitira ng bata kaysa sa'yo. Pagkatapos kong kunin ng sanggol, susunugin kong lugar na ito. Isang beses lang, tapos na lahat. Shiyu! Ay, huwag kang lumapit! Shiyu! Huwag kang lalapit! Bitawan mo siya! Makakalimutan ko na lahat kung bibitawan mo siya! Suyun niyo eh! Alam mo ba kung anong kaya kong gawin? Siyempre alam ko. Naging ganito ko ngayon dahil sa'yo. Kung hindi ka makapanatili sa bansa, maaari kitang ipadala sa ibang bansa. Basta pakawalan mo lang siya. Kung papakawalan ko siya, sino ang papalaya sa akin? Jilinghan. Alam kong hindi kita kayang labanan.
Pero nagawa mo pa rin na maging kahinaan mo siya. Anong gusto mong kapalit? Sabihin mo lang. Kung kaya ko ibigay, ibibigay ko. Kung sana nang ka pa ganyan. Jillian, bakit siya ang pinili mo at hindi ako? Ano mo talang kulang kung kumpara sa kanya? Nang dahil sa pag-ibig, nabaliw ka na. Pag-ibig? Nasabi mo pang pag-ibig? Mula pagkabata hanggang ngayon, ang mga tao sa paligid natin ay puro gahama sa pangal kapangyarihan. Ay makukuha ng meron tayo. Ang pag-ibig. Sa akin, isa lang yung alamat. Akala ko ganun ka rin. Pero nung nakita ko siya, at pagdating niya, siyang nagpahulog sa akin. Hindi! Hindi ako papayag! Huwag kayang lumapit! Maliban lang kung gusto mong mamatay siya! Paliasin mo silang lahat! Ngayon, tingnan natin ang totoong pag-ibig. Hanggang saan ang kaya mong gawin? Ano bang gusto mo? Gusto kong JC Group. Bukod sa akin, may ibang shareholders pa. Ang mga shares ko, ibibigay ko lahat sa'yo. Hindi ko nga nag-alilangan. Sige. Pero gusto ko pa ng isa. Gusto kita! Gusto mo pagkasal tayo! Gusto ko ipadala mo siya itong bata sa ibang bansa! Gusto ko kayong dalawa na hindi na kailanman makikita! Ang mga sinasabi mo masyadong malayo. Mas ang buti ang pag-usapan natin nasa harap natin ngayon. Gusto kong lumuhod ka. At mga makaawa sa akin. Para pakulak mo bahay ito. Wag! Manahimik ka! Huwag mo siyang galawin. Gagawin ko. Naglakas naman sa kaya ng pamilya Sue. Ang ama mo ay sangkot sa krimen. Matagal na siyang iniimbestigahan ng otoridad. Kahit wala ako, hindi pa rin kayo makakaligtas sa batas. Wala lang pamilya Sue. Ano pang sasa ng lahat ng ito? Kung ganon, mamamatay na tayong dalawa! Jillian! Huwag kang mag-alala. Ilalabas kita dito. Mamatay ka! Anong ginagawa mo? Kung ganon, sabay na lang tayong mamatay! Mag-ingat ka! Lenghan! Xiaoyu! Grandmaster, show you! Nawala ng malay ang pasyente. Dahan-dahan ang bultahe. Masama ito! Mga anak ng buntis! Kambal sila! Isang lalaki at isang babae! Jillian, bawal kang matulog. Huwag mo kong iiwan mag-isa. Shiyu,
Papayag ka bang pagkasalan ako? Pumapayag ako. Chilinghan. Mahal kita. Daddy, bawal mong halagin si Mami. Si Mami sa akin lang. Mommy, gusto ko magpahag. Oh, mag-picture kayong lahat bilang isang pamilya. Salamat sa'yo. Dahil ikaw nagbigay ng ningning sa mga payapa kong taon. Wala nang sabing isang bulaklak ay dapat maging rosas o merasol. Pwede akong tumubo ayon sa gusto kong anyo. Kahit mamulaklak o hindi, ako pa rin ito. O sige, ngumiti kayo. Sabay-sabay nating sabihin ng cheese. Cheese!